Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Bong. Basahin na natin ang liham ni Bong. Dear Kuya Peles, kapag mana ang pinag-uusapan, walang kamag-anak, walang kapakapatid. Kaya ko po ito nasabi dahil ito po ngayon ang nangyari sa aming ng mga kapatid ko. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Bong, 28 taong gulang at may asawa na po ako kuya at 2 anak. Kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil gusto ko rin pong makahingi ng payo sa inyo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Bong, nakausap mo na ba si Kuya Macho? Oo, sinabi ko na yung pinasasabi ni Inay. Tingnan mo, pati yung tricycle ni na Kuya Jess at Ate Marites hindi makadaan. Kasi ayaw nilang tanggalin ang 2 nyog sa may tapat ng daanan. Kinausap ko na rin si Kuya Macho tungkol dyan. Anong sabi niya? Sayang pa daw ang ibubunga. Paano sila Ate Marites? Dito sila nakagaray sa may gilid natin tuloy. Makasarili kasi si Kuya Macho eh. Di kaya nasusulsulan ng asawa niya? Si Ate Raquel? Yun ang hinahala ko. Na baka si Ate Raquel ang gumagatong kay Kuya Macho. Ano ba yan? Kayo-kayo na magkakapatid nag-aaway-away tungkol sa lupa. Wala ba talagang magawang inay dyan? Yan din ang sinasabi ko. Na dapat sila na ang mamagitan para wala nang gulo. Mula nang mamatay ang tatay ninyo, wala nang pinapakinggan dito kundi si Kuya Macho. Siya na lang laging nasusunod. Ewan ko ba, pati tayo tuloy. Nagigipit dito sa harapan natin. Imbis na maluwag dito sa harapan natin, sumisikip dahil dito sila nakagarahe. Ang mga motor nila, tricycle. Inay, sabihin niyo naman kay Macho na tanggalin na yung 2 nyug dyan sa gilid ng bahay para dumiretso ang tricycle ni Kuya Jess. Ay, matagal ko nang sinabi yan sa kuya mo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya inaalis. Nakakahiya naman kay Baya Jess, Inay. Pati si Ate Marites sa akin nagsasabi. Ang magagawa ko. Kinuha ko lang naman ang dapat na para sa akin. Ang daanan talaga yung kinataniman ng 2 nyug na yan sa tabi ng bahay ko. Kung buhay pa sana ang tatay ninyo, wala sanang ganito. Si Kuya Macho ang problema dito, Inay. Sobrang makasarili. Ay naku anak, baka marinig ka ng kuya mo. Mag-away kayong 2 ron. Hayaan niyo, Inay, para malaman niyang ginagawa niya. Alam mo anak, dapat magkakapatid nagmamahalan. Si Kuya Macho lang naman ang mali dito eh. Para kaming hindi mga kapatid. Ibang tao yatang turing niya sa amin eh. Bong! Ano ba talagang problema Inay? Sayang naman yung nyug na yan. Kung aalisin ko na yan, hindi pa namin nababawi ngayon yan. Namumunga na yan eh. Ang kaso anak ha, pakinggan mo ako.
yung tricycle ng Ate Marites mo, sana nasa tabi ng bahay ni Bong. Nakakahiya daw dun sa katabing lupa nila. May nasasabi na raw. Ayan yung mga yan, inay. Wala pa namang nakatayong bahay dyan eh. Bakit sila nagre-reklamo? Ang punto lang naman ng bayaw mo. Dumiretso sa bahay nila ang tricycle niya. Malapit lang naman sa bahay nila yan eh. Wala pang 60 metros yan. Bakit nila gustong idiretso sa bahay nila? Ang gusto ng bayaw mo, doon siya gumarahi sa silong ng bahay nila. Dahil sayang daw yung ginagawang garahe nila. Ganun yun. Ang sabihin nyo, inay, mas kinakampihan ninyo ang mga kapatid ko kesa sa akin na panganay nila. Anong sinasabi ni inay sa'yo kanina? Akala ano ba yung nyug daw sa pagitan natin na Bong? Pinapatanggal ni inay. Bakit daw? Para daw dumiretso yung tricycle nila Bayaw Jess sa bahay nila. Anong sinabi mo kay inay? Sabi ko hindi pwede. Dahil sayang din eh. Namumunga na yung 2 nyug na yun eh. Sayang. Talagang sayang. Kay tagal nating hinintayan para pakinabangan. Tapos, basta-basta na lang tatanggalin? Hindi pwede. Pero kung iisipin naman talaga eh, mukhang tama sila eh. Hindi. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Hindi pwedeng alisin yan. Maluwag naman dito sa labas ng pinaglalagyan ng tricycle nila, di ba? Nakikiungas nga si inay eh, para dumiretso yung tricycle ni Marites sa bahay nila. Naku, macho. Huwag kang pumayag. Ang dami-dami ng bunga nun. Tignan mo. Ako ang pinag-iniitan na pangalan nila eh. Ako sinisisi nila. Kahit na. Karapatan mo yan dahil party mo yan. Nakuha na rin nila ang mga mana nila ah. Paano yun? Nakikiusap nga si inay na kung pwede raw, alisin na yung 2 nyug yan sa pagitan ng daanan para dumiretso sa bahay nila yung tricycle ni Marites at ni Bayaw Bong. O ano, Wendy? Pumayag na ba si Bong na sa pagitan ng bahay ninyo ni Macho ang gagawin nating dadaanan para naman diretso yung tricycle namin sa bahay? Ako ate, walang problema. Kasi wala namang ibang dadaan. Kaso, ayaw ni na Kuya Macho at Ate Raquel eh. Sayang daw ang nyug. Marami na raw bunga. Kahit na, kung sagabal naman sa gagawin nating daanan. Nakakaya sa katabi ninyong lote. Ayaw yata na magpa-parking kahit wala pang nakatayong bahay. O nga ate, madamot sila. Palibhasa, nasa looban tayo. Ang importante sana si Macho, alisin yung 2 nakatanim na nyog. Yung nyog na yan, dapat maalis yan. Kapag maalis na yan, luluwang na yan. Sa akin, walang problema ate. Dahil wala namang ibang dadaan dyan. Kundi kayo lang naman eh. Dahil sarado na dun sa inyo. Kaya nga dapat, intindihin naman niyang ni Macho. Kami lang naman kuya na magkakapatid ay hindi nagkakaintindihan dahil dyan sa dadaanan namin. Kasi kuya, kawawa naman yung nasa dulo. Dahil sa gilid namin kuya,
nakatanim yung 2 nyog na pwede sanang gawing daan para makadaan yung tricycle ni na Ate Marites papunta sa lingkod. Kaya nga lang kuya, ayaw yatang pumayag ni Ate Raquel. Okay na sana kay Kuya Macho, kaya lang yung asawa niya ay hindi pumayag. Minsan kuya ay Ano bang problema ninyo, ha, Wendy? Okay lang naman na kahit hindi na alisin yung 2 nyug dyan. Ang lapit lang ng bahay nila Ate Marites. Ate Raquel, talagang yan ang tinira natin para madaanan nila Ate Marites. Pati yung tricycle nila, didiritso sa bahay nila. Hindi nga pwede. Kasi ngayon lang namumunga ang nyug na yan. Hindi pa namin napapakinabangan. Kung kami, ayos lang naman siguro. Pero sina Ate Marites at Kuya Jess, sila yung kawawa. At isa pa ate, magkakapatid naman ang mga asawa natin eh. Dapat nagbibigayan sila. Kaso nga, kami ang nauna dito na nagpatayo. Bago lang kayo. Mas nauna sila Ate Marites. Nasa dulo lang sila. Kung gusto ninyong maalis yan, ang kausapin ninyo ang Kuya Macho nyo. Sabihan nyo nga yung mga anak ninyo, inay. Pinagkakaisa na ako. Dahil lang dyan, sa nyug na yan na nakatanim sa gilid ng bahay namin. Anak, mukhang tama naman sila eh. Kung aalisin mo yung 2 nyog dyan sa pagitan ninyo ni Bong, dadaan na yung tricycle nila Ate Marites Kaso mo. nga, inay, ngayon lang namumunga yan eh. Sayang yung 5 taon na pinaghintay namin dyan. Pwede pa naman silang makigarahe dyan sa labas sa may harapan. Ang problema, anak, hindi atin yan. Nakasagad na ang bahay ng kapatid mo. Kaya nga yung motor din niya pinapasok sa loob ng bahay nila. Kaya nga, inay, ang ibig nila, alisin yung 2 nyog na nasa pagitan namin na kahit na hindi pa napakinabangan. Ganun bang gusto ninyong mangyari, inay, ha? Hindi pwede. Anak! Hayaan nyo na siya ate, kung yan ang gusto niya. Anong hayaan ang sinasabi mo dyan? Papaano naman kami, yung tricycle namin? Palaging nandito sa labas, samantalang pwedeng dumiretso sa bahay yan. Ang problema ate, ayaw ni Kuya Macho na alisin yung 2 sakabal na puno ng nyug. Galit na si Jess na kuya mo. Magpasalamat si Macho dahil sampid lang dito si Kuya Jess. Dahil kung hindi, ewan ko lang. Alam mo ate, si inay na mismo ang nakiusap kay Kuya Macho na alisin na yung 2 punong nyug doon. Para may daraanan naman kayo. Pero ayaw niya talaga eh. Anong gagawin natin ngayon? Parang hindi tayo tinuturing na mga kapatid eh. Makasarili siya. Siya yatang nagmanak itay nung nabubuhay pa siya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Oh, di ba si itay noon nung nabubuhay pa siya? Sariling magamit. Walang nakakahiram. Si itay kasi gamit niya. Walang pwedeng makialam. Siguro nga, siya yung nagmana kay Itay. Problema nga to ate. Paano natin makukumbinsi si Kuya Macho na alisin na niya yung 2 puno ng nyug na itinanim niya doon sa pagitan ng bahay namin? Paano ate? Inay, ano kaya kung paimbitahan na lang natin si Kuya sa barangay? Ay nako anak, nakakahiya naman. Kaya pa nating ayusin ito. Pero inay,
Ginawa na natin ang lahat ng makakaya natin at pakiusap kay kuya. Pero wala talagang ayaw niya. Hayaan mo, susubukan ko siyang kausapin. Baka sakaling pumayag na siya. Ay naku inay, nag-aaksaya lamang kayo ng oras. Sinabi na niyang talagang ayaw niyang alisin yung puno ng nyug na yan sa pagitan ng bahay namin. Pero anak, hindi naman solusyon na ipabarangay natin ang kuya mo. Nakakahiya sa mga tao. Para yan lang Inay, magkakapatid nga kami. Pati ako, nagagalit na siya sa akin Dahil ako rin mismo, gusto ko rin maalis ang puno na yan sa gilid ng bahay namin. Kasi kapag bagyo, yung mga dahon niya humahampas sa yero din namin. Sobra naman si Kuya Macho, makasarili na siya. Bong! Hindi ba totoo yan, inay, na makasarili siya? Parang hindi niya kami kapatid sa mga ginagawa niya. Gusto niya, siya lang ang tama. Ilang beses na naming kinausap, kuya, ang kapatid ko tungkol sa pwedeng daanan sana para dumiretso yung mga tricycle ng mga kapatid namin. Pero ayaw talagang pakinggan ni Kuya Macho. Siguro nasususulan ng kanyang asawa, kaya hindi niya pwedeng o hindi niya pa tinatanggal yung pwede sanang madaanan. Kami lang naman, kuya, ang dadaan sana para diretso sa mga bahay nila yung sasakyan nila at hindi nakahambalang sa harap. Pero kuya, talagang kahit na anong gawin namin na pakiusap kay Kuya Macho, hindi siya pumayag. Sinubukan ko, kuya, na ipaalam sa aming magulang na ipatawag na lang sa barangay at nakiusap ang aking ina na wag na lang daw. Ano po ba ang dapat namin gawin, kuya, para naman kahit papano ay hindi na masyadong lumaki ang kulong? Sana po matulungan niyo ko, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Bong. Alam mo bang may katwiran ka naman yaman din lamang na hindi kayo pinapakinggan ng kuya mo. Bakit hindi sa barangay kayo mag-uusap-usap para maayos yan? Kayong pamilya nagbabangayan. Yung kuya mo man kasi masyadong makasarili. Yung 2 puno ng nyug lang naman yan ang sagabal sa inyo. Nakatwiran niya, hindi pa napapakinabangan, kaya ayaw niyang tanggalin. Pero kawawa naman yung mga kapatid ninyo na pwedeng daanan sana mga sasakyan nila para diretso sa bahay nila. Saan nagpapak? Yung mga sasakyan nila nasa labas, samantalang pwede namang dumiretso sa bahay nila kung matatanggal yung sagabal ng 2 nyug na yan sa pagitan ng bahay ninyong dalawa ng Kuya Macho mo. Ibig sabihin talagang pinagdadamutan kayo. Kinausap na siya ng nanay ninyo. Hindi naman kayo pinakinggan. Wala kayong mahihintay na magreklamo dyan sa mga bayaw ninyo kasi na sampid lang naman sila dyan. Kaya sila hindi naman siguro umiimig. Kayong magkakapatid ang nag-uusap. At ayaw naman kayong pakinggan ni Macho. Kawawa naman yung mga kapatid mo na nasa likod. Imbis na sana dire-diretso yung sasakyan nila sa bahay nila, hindi mangyayari yun kasi talagang hindi pwedeng dumaan. Dahil sa sagabal na nakatanim ng nyug na yan na ayaw tanggalin ng kuya ninyo. Siguro tama lang yung binabalak mo, Bong.
na patawag na lang sa barangay yung kuya ninyo. Kayo mga kakapatid, mag-uusap. Pwede namang bumili ng nyug kung yan ang gusto nilang mangyari, yung gusto nilang mapakinabangan. Abay, maraming mabibili dyan. Kaysa naman sa gabal yung dalawang nakatanim yan. Lalo na kapag bagyo, humahampas sabi mo sa hero ninyo. Talagang hindi na pwede. So sa kapitan na lang mag-usap para maayos yan at hindi nakakaya sa mga kapitbahay ninyo. Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Bong, at naway maayos na ninyo ang problemang yan sa lalong madaling panahon. Paano mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your